Ito yung sample installation natin ng plug and play wiring harness natin para sa MDL at horn para dito sa PCX or ADB. Unahin nating ilagay itong pinakamahabang wire dito na merong sleeve. Ito yung didiretso papunta sa ating battery. Papagapangin na lang natin itong ating wire papunta sa battery. Dito nyo padaanin yung ating harness dahil napakaluwag ng area na to at directly papasok sa battery. Mapapansin nyo dito na naka-terminal yung dulo ng ating mga wires. Ito ay para mas mabilis ipasok dito sa butas. Kaya plug and play yung ating mga wires dahil yung mga dulo nito ay may mga terminal. Para pagdating dito sa may battery ay isasalpak mo na lang sa bawat terminal yung ating mga fuse. Kung mapapansin ninyo, gumagamit na kami rito ng shrinkable tube at hindi na tape. Mas maganda kasi ito para kung sakali may aayusin ka sa motor ay wala ka nang kailangang putulin na mga wires. Huhugutin mo na lang ito sa mga terminal nito. Bukod pa doon, mas matibay yung mga shrinkable tube compared sa mga electrical tapes na kalaunan or katagalan ay nawawalan ng dikit. Gumagamit tayo dito ng add circuit fuse. Ito yung professional way ng pagtatap dito sa ating motor. Makakaiwas tayo na mag-cut ng line para lang dito sa ating ACC dahil gumagamit na nga tayo ng add circuit fuse. Then ito naman yung terminal para sa ating negative. At dalawang fuse yung ginagamit natin dito. Isa para sa busina at yung isa ay para sa ating dual horn. Matibay at splash-proof na fuse ang gamit natin dito. Balik naman tayo ulit dito sa harap. Ang isusunod naman natin na i-connect ay yung ating switch. Naka-plug and play yung ating switch dito sa ating harness. Gumamit tayo dito ng waterproof connectors para kahit mabasa yung ating connection ay walang magiging problema sa ating mga wirings. Ito naman yung isusunod nating i-connecta sa ating harness. Ito yung ballast ng ating ilaw. Since naka-terminal naman yung ating ballast, ay plug and play na lang din ito dito sa terminal ng ating harness. Syempre, may kasama na rin itong shrinkable tubes. After nating maikabit yung ballast ng MDL, dito naman tayo sa busina. Ito yung ilalagay natin doon sa stock na wiring or stock na terminal ng ating mga busina. Pinadaan lang ulit natin ito dito sa ibabaw para bumaba dito sa ilalim. Kita? Okay. Then, i-connect lang natin siya dito sa stock wiring ng ating busina. Dito nakakabit dati yung kanyang stock horn. Dito lang din natin ilalagay itong ating wiring na papunta doon or galing doon sa ating harness. Ito naman yung ating halo switch connection. Ito naman yung output ng ating relay na para sa busina. Iko-connecta lang natin ito dito sa ating halo switch. Para yung halo switch na yung maging selector kung pupunta sa loud horn or pupunta sa stock horn yung ating busina. Naka-sleeves lahat yung wiring ng ating harness na nakakonekta na dito sa loud horn at saka sa stock horn. At dito naman sa connection ng ating halo switch ay mga naka-terminal na ang mga ito. So bali plug and play na lang din yung magiging connection dito sa ating halo switch. Sa mga umu-order sa akin ng harness, usually ay meron na mga labels yung mga ito para alam nyo na kung saan ilalagay yung bawat terminal or bawat socket na mga wires na nandito para hindi na nakakalito. 3 connection itong ating halo switch. Isa para sa relay, isa para sa loud horn, at isa para sa ating stock horn na gagamitin. Pag kayo nagpapakabit, dito nyo ipalagay yung inyong mga relay kasi ito yung pinaka-least na mababasa sa ating mga motor.